Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon pong ika-25 araw sa buwan ng Abril, pinagdiriwang po ang kapistahan ni San Marcos, isang manunulat ng mabuting balita. Pagbati po sa parokya ng San Marcos sa Balian, Pangil, Laguna, kay Father Deng Marfori po ang kasalukuyang paring nangangasiwa sa parokyang ito. Happy Fiesta po! At sa inyong mga parishioners, maligayang kapistahan. At sa mga barangay chapels din po na nagdiriwang ng kapistahan ngayon, sa dati kong parokya, sa Holy Trinity Parish sa Pansol, Calamba, piyesta po sa Barangay Tadlak, sa karangalan po ni San Marcos. Happy Fiesta po sa inyong lahat. At binabatik po ang mga deboto ni San Antonio ng Padua, mga viewers and followers of our daily gospel reflection, at sa lahat po na walang sawang tumutulong sa pangailangan ng pambansang dambana ng San Antonio ng Padua. Salamat po sa inyong kabutihan at kami po ay patuloy mananalangin para sa inyo. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito sa kapistahan ni San Marcos. Mga minamahal kong kapatid, dahil ngayon po ay kapistahan ni San Marcos, isang manunulat ng mabuting balita. Siyempre, ang Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyong sinulat ni San Marcos. Ito po ay mula sa 16 na kabanata, mga talata 15 hanggang 20. Sa kwento ng Ebanghelyo, binabanggit po ang kwento tungkol sa pag-akyat ng Panginoon sa langit. Ayon sa kwento ng Ebanghelyong sinulat ni San Marcos. Ang title po ng aking pagninilay ay nagsasabing, ang pag-akyat ni Jesus sa langit at ang misyon ng mga alagad. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, may dalawang bagay na mahalaga po na binabanggit. Ang una po ay ang ating tunay na hantungan, our true and final destination. At ang pangalawang salita po ay ang tungkulin, ang misyon na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya hantungan at misyon, dalawang salita na napapaloob sa ating mabuting balita. Bakit po hantungan? Bakit destination? Because the gospel reading actually is directing us and our eyes towards heaven. Sapagkat langit po ang ating tunay na hantungan. Nilikha tayo ng Diyos hindi para sa lupa. Nilikha tayo ng Diyos para makapiling siya sa buhay na walang hanggan. It is where Jesus is glorified and is seated at the right hand of the Father. Kaya sabi ng Panginoon, paroroon ako upang ipaganda kayo na matitirhan. Kapag naroon ako, isasama ko kayo upang kung saan ako naroon, ay naroon din naman kayo. O di ba? Langit po ang ating hantungan. Pangalawa po, mission. This word mission reminds us of the mission of the church. Sapagkat sa ating Ebanghelyo, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad na ipangalat ang mabuting balita sa buong mundo. We are lifting up our hearts, believing that heaven is our final destination and our final resting place. An experience of being with God. Sapagkat yun naman ang isa sa mga dahilan kung bakit nilikha tayo ng Diyos. To keep our feet on the ground. Nakatingin ang mga taas sa langit, subalit ang mga paa ay nakaapak at naglalakbay sa lupa patungo sa tunay nating hantungan. We bravely sow the gospel in the practical situations of life. And that is our mission. Sa ating Ebanghelyo, una itinuturo sa atin na ang Diyos ang ating simula at ang Diyos din ang ating tunay na hantungan. Langit ang ating tunay na tahanan. Mga kapatid, wala po sa mundo ang ating permanenteng tahanan.
sapagkat wala namang permanente sa mundo. We are not made for a life that is temporary. We are made to live with God in eternity, sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos at langit ang kanyang pamana sa atin. Pangalawa, sa misyong kaloob, may lakas na ibinibigay ang Diyos. Tayo po'y mahina, marami tayong kakulangan. Ang Diyos ang ating lakas at ang Diyos ang nagpupuno sa anumang kulang pa sa mga nagagawa natin. Kaya nga, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ng Diyos, magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o minom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. O di ba? Ang Diyos ang lakas, ang Diyos ang nagpupuno, ang kapangyarihan natin ay ang Diyos at tayo mga instrumento lamang. Kaya ano po ang sabi sa mabuting balita? Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. You see? Because when God calls us, He also equips us. Kaya, ang tungkuling ito, sa tingin ay napakahirap, pinagkatiwala sa ilan at mahihinang mga taong pinagkatiwalaan. Subalit ang Espiritu Santo ay kumilos sa kanilang buhay at sila ay ginamit ng Panginoon bilang mga kasangkapan upang bigyang katuparan ang pangarap at ninanais ng Diyos. The plan of God can be accomplished only with the strength and the power that comes from God. Kaya nga, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan mula sa Espiritu Santo. Hindi tayo ang pagbumulan ng lakas. Hindi tayo magmamagaling sapagkat hindi naman tayo magaling. Ang Diyos ang dapat ipinagmamagaling. Indeed, when God calls, He equips the ones that He has called. Ulitin ko po ang aking sinabi, kani-kanina lang. Walang sino man sa atin ang dapat magmagaling sapagkat ang totoo, hindi naman tayo magaling. Iisa lang ang pinakamagaling na pinagbumulan ng lahat ng kagalingan. Ang Diyos na pinakamagaling. Siyang dapat nating ipagmalaki at ipagmagaling. Mission is not about what we can do for God. It is about what God can do through us. Kaya mga kapatid, this is how mission is to be accomplished by us. Wala tayong lakas, ang Diyos ang ating kalakasan. Tayo mahihina, marami tayong pagkukulang, ang Diyos ang magpupuno sa kulang na ating magagawa. Siya ang ating lakas, Siya ang pumupuno sa atin ng kinakailangan natin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa lakas na patuloy mong binibigay sa amin upang magampanan namin ang atas at misyon na pinagkaloob mo sa amin. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay sa tunay naming hantungan. Si Jesus na yung anak, nawa ang aming laging maging daan patungo sa iyo, sapagkat walang ibang daan na dapat naming tahakin maliban sa Kanya upang kami makarating sa aming tunay na hantungan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kakilala at mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon po, puno pa rin po ng galak at pasasalamat ang aking puso sa naging matagumpay na bukluran ng mga dambana dito po sa pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Naging matagumpay, makulay at puno ng kagalakan ang pagdiriwang ng ikalimang anibersaryo ng pagkakatalaga sa simbahang ito para maging sentro ng debosyon kay San Antonio sa buong Pilipinas. Sa lahat po ng nakiisa, sa lahat ng mga kumilos, gumanap sa iba't ibang gampanin, marami pong salamat. Sa mga tulong na ibinigay ng aming mga benefactors, ang Diyos po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. The God who cannot be outdone in His goodness and generosity. Magpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.